sa gabi po na ito. Yan, pakibati niyo naman po yung katabi niyo ng magandang gabi. Amen. Magandang gabi. Yan, at nakakatuwa na isang kagalakan na makasama yung bawat isa sa pananalangin. Amen? Amen. Yan po. Sige po, sa pagsisimula po natin sa gabi po na ito ng ating gawain, sama-sama po tayo dumulog sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, sa buong maghapon na ikaw yung nakasama po namin. Salamat, Lord God, dahil alam namin na kayo po yung palagi po namin kasama at palagi gumagabay, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa pagkakataon na makapagsama-sama po kami bilang magkakapatid para po sa ganito pong gawain sa aming pong pananalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, dahil muli na naman po kami, Panginoon, makakadulog sa inyo bilang isang mong iglesia. At sa gabi po na ito, sama-sama po kami lumalapit po sa inyo. Idinudulog po namin, Panginoon, sa panalangin ang kabuuan po ng aming pong gawain. Selyuhan niyo po ito, Panginoong Diyos, na inyong pong banal na spirito. At dalangin po namin, Panginoon, alam namin na nasa kalagitnaan ka na po namin, Panginoon Diyos. Salamat, salamat po aming Ama. Ihanda mo po yung aming mga puso, yung aming mga isipan, Panginoon, sa lahat ng mga gagamitin mo, Panginoon, sa magpapaawi, sa maglilid, Panginoon, ng aming worship. Paguli na itago mo sila, Panginoon, sa inyong banal na likuran. At magamit po, Panginoon, ng mga awitin po na ito para may balik po namin ang aming mga pagpupuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan namin. Wala kami ibang pangalan itataas, Panginoong Diyos, kundi ang pangalan mo lang po, aming Panginoon na tagapagligtas. Salamat po. Maging sa mga naghahatid na inyong banal na salita, itago niyo po siya sa inyong banal na likuran na aming Ama. At patuloy, Lord, ay bawat salita na mapuputawin sa kanyang labi ay mga salita, Panginoon, of encouragement, mga salita, Panginoon, na mas mapapalakas kami, Panginoon, sa aming pong espiritual na pamumuhay. At alam namin, Lord God, na yung mga salita na ito ay magagamit namin para po sa aming araw-araw na pakikibaka sa buhay po na ito. At alam namin, Lord God, na ang iyong mga salita ay tunay at totoo, ito ay aming mapaghahawakan at pakailanman. Maraming salamat po. Maging sa aming mga pananalanginan, mamaya po, Panginoon, personal man ito, Panginoon, yung mga prayer items namin. Alam namin, Lord God, na isang pribilehiyo na makatulog sa iyong banal na harapan. Alam namin, Lord, na tutugugin mo, Panginoon, yung mga panalangin namin ayon po sa takdang panahon at tayo po sa aming pong mga buhay. Kaya sa inyo na po namin ito ay pinagkakatiwala. Salamat po, Panginoong Diyos. Angkin po namin ang katagumpayan ng gabi po na ito sa tulong at paggabay ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, aming Ama. Ito po aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Isa mapagpalang ito po sa bawat isa. Yes, Lord. Grateful. Amen. I believe sinamahan ka ng Diyos sa buong araw na ito. Amen po ba? Pinagpalang ka niya, binigyan ka niya ng kalakasan, and of course, pinangitigan ng Panginoon sa araw na ito. Amen po? Kunin nga po niya na, pagbuti po ng ating Panginoon Diyos. Amen? And I would like to share to you yung aking po naging devotion kanina umaga. Sa 1 Chronicles, chapter 23. Yung time ko na ito yung time na King David, piniprepare niya na yung kung sino yung naging in charge po sa templo ng Panginoon. And we know naman na hindi siya yung nagtayo ng templo ng Lord, kundi kanyang anak na si King Solomon. And nakakatawa po si King David kasi kahit hindi siya yung nagtatayo ng templo ng Panginoon Diyos, piniprepare niya lahat ng pwedeng magamit. And even yung naging church po sa loob ng templo ng Panginoon Diyos. And while hindi po, yan itong buong chapter po na 23, the Holy Spirit guided me sa verse 30, and it caught my attention. Sabi po dito, they were also to stand instructions dito sa mga Levites. Kasi Levites pinapili para paunahan or maging church po sa templo ng ating Panginoon Diyos. In verse 30, sabi po dito, they were also to stand every morning
to thank and praise the Lord. They were to do the same in the evening. Pinagkulay-kulay ko yung salita na yan. Sabi ko, ang galing naman, si King David, namili siya ng tao para paunahan yung temple ng Panginoon Diyos. And at the same time, hindi niya kinalimutan na mamili na sumamba at magpuri sa ating Panginoon Diyos. Ngayon po ba doon? Hindi ko lang po yung sabi ko, as Christians, tayo po, di ba dapat automatic na yun na nagpupuri at nagpapasalamat ka sa Panginoon? Hindi po ba? Hindi na dapat hintayin mo instructions ng worship leader, ng pastors, o ng mga leaders po natin. Magpuri ka, sumamba ka. As a Christians, dapat automatic na yung pagsamba at pagpupuri mo sa ating Panginoon Diyos. Hindi po ba? Pwede magpalakpakan natin si Lord sa gabi ito? Hallelujah. Tayo po yung mga sa Panginoon. Hallelujah. Mahalapin mo, O Diyos, sa'yo aamin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mahalapin mo, O Diyos, sa'yo aamin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Itaas ka, pagkalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labas na lahat na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa mundo, langis mo gaway. Puso mo ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaabang. Katatagan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na lahat nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang nabigay papuri. Labis na tulak nararamdaman. Pupurihin ka. Yes, Lord! Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na lahat nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Church, say, itataas ang ngalan mo
mong gawa. Ang puso mo ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Mga church, sing! Napakasayang mabigay papuri. Labis na galak na nararamdaman, pupurihin ka sa tugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo mapagkailanman. Napakasayang mabigay papuri. Labis na galak na nararamdaman, pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo mapagkailanman, mapagkailanman. Tuwing po na walang ibang karapat-dapat, pag-alay ng pagsamba, pag-alay ng papuri, pag-alay ng pagsasalamat, kundi ang tayo po, Jesus. Na lahat na meron tayo, yung buhay na meron tayo, pamilya, material na bagay, trabaho, kalungan, yan po yung ligahan sa Panginoon Jesus. We are nothing without God. We are nothing without Jesus. Kasi ibigay mo ang pagpuli, pagsamba sa Panginoon. Ikaw ang aking kalooban at kapayapaan. Sa ating pagtatakbo, ang buong puso at buhay sa'yo'y inaalay. Ikaw ang aking kalooban at kapayapaan. Ang dulot mo ay pag-asa, tugon ko'y pagsamba. Pasaring ang lalaho sa ating pagtatakbo. Ang buong puso at buhay sa'yo'y inaalay. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal
ng pagsamba na aking dalangin na ikaw ay sambahin. Ikaw ang aking kaluluwa at kapayapaan sa ang dulot mo ay pag-asa, tugon ko'y pagsamba, pasaling naglalaho sa ating pagtatagpo. Ang buong puso at buhay sa'yo inaalay. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila. Nanay sa'yo, aking Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, aking dalangin na ikaw ay sambahin. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila ay sa'yo, aking Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, aking dalangin na ikaw ay sambahin. Come on, sing this again. Diyos, ikaw ay as a sweet this once again, I want you to sing it. Imagining na kaya mo sa Lord. Let's sing this again. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila ay sa'yo, aking Ama.
Pagalayan ng pagsamba, aking dalangin na ikaw ay sambahin. Aking dalangin na ikaw ay sambahin. Aking church. Hallelujah. God, salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Bigyan niyo salamat at dapat pagkalayan ang pagsamba, salamat, ngunit mga Diyos. You alone, O God, deserve all the praises, all our glory to you, Lord. Hallelujah. There's no one like you, Jesus. Walang ibang Diyos, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon Jesus. Let the earth rejoice. Let the earth proclaim the name of Jesus. Oh, praise His name. Oh, God, glory to you. Praise the Lord. Salamat, Panginoon, sa kapabutihan. Sa buhay po namin, Panginoon Diyos. Sa bawat araw, pinagpili po kami, Panginoon. Thank you for your love, Panginoon Diyos, namin naranasan sa bawat araw. All will have seen na kailangan ka. Puli ka. Pwede ang pagpapalang sa Lord and sa gawin ko. Ngayon po, there are times sa punin natin, talaga magugulat ka. Ganito pala yung plano ng ating Panginoon Diyos. Ganito niya pala ako pinagpalagan. Ganito niya pala ako sa kamahan. And I believe, wala po nagsisi dito kung bakit sumunod tayo sa ating Panginoon Diyos. Sa inyo po ba? Sapagkat sulit ang maglingkod po sa ating Panginoon. Ito po ba? Pwede ba muli? Palakpakan natin sa Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon Diyos. At sa gagawin po, Panginoon, we hear that your Holy Presence be upon us, Panginoon Diyos.
We declare that your blessings, Lord, be upon us. Dito, bigyan niyo po kami ng sapat na kapaunawaan, Panginoon, sa inyo po mga salita, Panginoon Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagkilos po sa aming buhay po, Panginoon. Kayo po ang maghari, kayo po ang itaas sa buhay ng bawat isa. We give you all the glory, honor, praises in Jesus' mighty name. Pray and everyone say, Amen. Hallelujah. Salamat sa isang bagong awitin. Yung mga awitin na laging inihahanda ng ating worship leader, talagang lagi siyang bago kahit matagal na siya. Diba? Every time na ating inaawit to, talagang, alam niyo po yun, nare-remind ka nare-remind yung puso mo, yung isip mo, kung gaano makapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, grabe talagang mag-uumapaw yung buhay mo kung papaano maipaliwanag sa pamamagitan ng pagtaas ng mga kamay mo, sa pag-aawit mo, kung sino ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya talagang napakasarap po sumamba sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat sa Panginoon dahil muli ay nandito po nagpapahayag ng kanyang mabuting balita. At salamat sa Panginoon sa paggamit niya sa buhay ko upang maibahagi ang kanyang mabuting balita. Yan, sige po, ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan ay huwag panghinaan ng loob. Yan, sige po, basahin po natin ang 2 Korinto 4:16 hanggang 18. Hindi po, sabay-sabay po. Kaya tumulad kami at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat pinagdirian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na nakikita. Amen. Salamat po sa kanyang mabuting balita. Yan, ito po ay sinulat po ni Pablo sa 2 Korinto 4:16 to 18. So, marami po isinulat si Pablo, pero talagang isa lamang po ito sa mga kapahayagan niya na kung gaano siya naging malakas sa pamamagitan ng kanyang spiritual na pamumuhay. Marami sa ating mga Kristiyano ang mga literal na pinanghihinaan ng loob. Amen po. Yan, financial, material, sakit sa mga taong o yung mga taong nakapaligid po sa atin, yan, or pamilya. Di ba madalas na sinasabi nila na minsan ginagamit pa yung pamilya natin sa mga ginagamit ng job, yan, di ba? Sa ang pamilya natin para hindi tayo magpatuloy sa mga gawain ng ating Panginoong Diyos. Yan. Madalas po natin yung napapakinggan. Yan. Yung mga kapitbahay, mga kaibigan, sila yung mga nagiging kahinaan din natin or nasisiraan tayo ng loob. Sa buhay nga po ni Pablo, di ba? Literal din yung kanyang buhay, talagang dahil sa kapahayagan ng Panginoong Diyos o yung mga gusto niyang gawin na mga salita ng Panginoong Diyos na gusto niyang ihayag. Pero may maraming nagiging hadlang, di ba? Sabi, labis na naapektuhan ang ating mga kalusugan, yung isipan, yung puso, at maging ang ating mga pananampalataya sa Diyos. Kapag po tayo ay nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon. Sa pamamagitan daw po ng verse na to, patungkol sa buhay ni Pablo na kung papaano niya binahagi ang ibang mga karanasan niya at kung papaano niya hindi siya pinanghinaan ng loob sa kabila ng kanyang mga nararanasan. Amen po. Ayan, meron po tayong tatlong kapahiyagan ng Panginoon Diyos or puntos na upang palakasin ang ating buhay pananampalataya at upang hindi rin po tayo panghinaan ng loob. Una po, yan, patuloy na palakasin ang ating espiritu. Makikita po natin yan sa verse 16. Yan, sabi dyan,
Ayan. Kaya, hindi, sabi dyan, kaya hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humingi ng aming katawang lupa. Yan, patuloy namin pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. So, kung paano paraan po daw yan. Yan, sa pamamagitan lang po ng pagdarasal araw-araw, at pagbabasa ng banal ng kasulatan. Yan, bago pa lang po ako sa pananampalataya, talagang yung pag-attend ko po sa Bible study, ayun po talaga yung nagpalakas sa akin po pananampalataya. Talagang, ang dami pong sitwasyon na yun. Ang dami pong sitwasyon, ang dami po talagang mga kaibigan ko na talagang bibitawan ka nila. Or minsan hindi ko kanila bibitawan hanggang hindi ka bumabagsak. Diba? May mga ganun po talaga. Pero dahil sa salita ng Diyos, yung mga awitin na ganito, talagang pinanghawakan ko siya, lalo na yung awitin na ang kailangan lang ay babad, yan, sa presensya niya, babad sa kanyang mga salita, yan. Hindi talaga ako natitinag dahil nandun yung pinanghawakan ko, yung mga salita niya, yung mga pangako niya sa buhay ko, sa buhay namin, sa pamilya namin. Kasi sobrang, syempre, higit naman po sa kaalaman natin na, kaya kaalaman niya na maguling po talaga yung pamilya namin. Talagang, masasabi mo talaga na nandun yung mga bad words, yung mga pronouns na hindi mo magugustuhan. Pero dahil nga, babad ka sa salita ng Diyos at palagi kang nag-aaral, nagdarasal, kaya mo nang kontrolin ang mga bagay na diba? Yung mga bagay na kaya mong maging matatag, maging matagumpay, at lagi mong isa sa isip, isa sa puso na magkakaroon ako ng pamilya na hindi lalaki ang mga anak ko sa ganung buhay. Diba? At sa pakiramdam na nabubunga siya. Nakikita mo yung bunga na eto na malalaki na yung mga anak ko na nagpapagamit sila sa Panginoong Diyos. Nakakapag-aral sila. Ito yung mga naging bunga. Talagang masasabi ko na matagumpay ako dahil sa Panginoon. Diba? Talagang ang Lord, sabi nga, every time na nanghihina ka, talagang, andun talaga yung mas lalo kang manampalataya, mas lalo kang manalangin, mas lalo kang maging babad sa salita ng Panginoong Diyos, na mas lalo kang maging uhaw yan, sa kanyang mabuting balita. Yan. Kaya nga sinasabi ko na, ay nabasa ko na yan, wag daw po natin na sasabihin. Kasi sabi nga, ang salita ng Diyos ay laging saliwag. Lagi kami magpupulot na aral sa Kanya. Kahit pa ulit-ulit mo siya binabasa. Lagi natin maging kauhawa ng Kanyang pag-aaral, yung mga salita ng Panginoon Diyos. Kahit na, ayun yung isa sa pinakamahalaga, yung lagi tayong magpasakop sa mga leader natin. Yan. Huwag natin isipin na, ay pinagalitan na naman ako niyan, hindi ako magsisimba. Well, ayan ang isa sa magpapadaw sa'yo eh. Kailangan yung may humbleness yung puso mo na lagi handang magpasakot sa mas nakakaangat sa'yo or sa mas nakakataas sa'yo, lalo na din dito sa ating po iglesia. Ayan. Pangalawa, asamin ang bunga ng kagalakan. Ano nga daw po yun? Asamin ang bunga ng kagalakan. Sino yung may nais nito? Diba? Lahat po tayo. Grabe, ito yung kaninang na-share ko talaga, maririsip mo talaga yung kagalakan sa bawat araw, yung sa piling na kahit may mga sitwasyon ka sa buhay, kung nakakaranas ka ng punong-punong ka din ng nakakaranas ka ng mga kabigatan, diba? Napapalitan yan eh. Ito yung sinasabi na nakakaranas ka ng kagalakan, napapalitan yung kabigatan, napapalitan siya ng kagahanan. Diba na kahit, may problema ka pala, di ba, biglang may magsasabi sa'yo. Tapos, biglang makikita nila na parang wala naman, di ba? Makikita ng mga kapitbahay mo na parang hindi ka naman nakakaranas ng sitwasyon sa buhay, parang ang dami-dami mong pera, parang yaman-yaman mo, pero deep inside, sa puso mo, di ba, kay Lord ka talaga tumatakbo. Si Lord talaga yung nagbibigay sa'yo ng magalakan sa puso, sa isip, na
binibigyan ka niya ng kapanatagan sa lahat ng mga nararanasan mo sa buhay. Hindi ka nag-iisa. Amen po. Lagi kang may kasama. Kasi kaya mo patunayan sa sarili mo na ang Diyos ay buhay. Dahil sa sarili mo, alam mo na babad ka sa pananalangin, babad ka sa presensya niya sa mga sa kanyang salita. Yan. Ang tanging sekreto mo lang ay panghawakan mo lang ang kanyang mga pangako. Yan. Isa pamuhay ito at syempre, sumunod ka. Di ba? Hindi ko pwede yung nagbasa ka ng kanyang mabuting salita, nagdasal ka, tapos hindi ka naman pala sumusunod. May ganun eh, na hindi mo naman pala kaya sundin yung kanyang pinag-uutos. So, useless din ang lahat. Kailangan, dapat lahat ng mga pinag-aaralan mo, ina-adapt mo yan. Kagaya sa akin ako, yan ganyan. Hindi ko po kayang i-share itong mabuting balita ng Panginoon Diyos kung hindi ko po ito kaya, kung hindi ko po ito na isa pamuhay, di ba? Ang hirap pong ipaliwanag ng mga salita ng ating Panginoon Diyos kung hindi mo to sa sarili mo na patunayan na may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Di ba? At parang sinasabi na nabanggit dito ni Pastor Erwin na, o tikman mo masarap yan. Paano mo masasabing masarap yan kung hindi mo naman ito natikman mismo, ikaw mismo, di ba? Kaya dapat, ayun nga po yung ating pong pag-misyon. Totoo po talaga na ang hirap pong mag-misyon kung hindi mo napatunayan sa sarili mo na isa pamuhay mo ito. Or hindi ka isang buhay na patotoo, di ba? Sa sarili mong lugar, sa sarili mong pamilya, sa sarili mong bayan. Kung hindi ka naging buhay na patotoo, ang hirap mong magbahagi ng kanyang mabuting balita. Kaya dapat, kaya mo siya sa pamuhay. Every time na ikaw ay nagdarasal, every time na ikaw nagbabasa ng kanyang mga mabuting balita, yan, binubulay-bulay mo siya at isa sa pamuhay mo. Diba? Isa yun sa mga patotohanan sa buhay mo na kung saan ikaw ay isang buhay na patotoo. Amen po. Yan. Yung pangatlo po, sabi rito, tanungin mo yung mga bagay na hindi mo nakikita. Paano yun? Grabe, paano po yun? Yan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na iniwan sa atin ng Diyos nung simula na tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yan. Lahat po ba tayo ay tinanggap ang ating Panginoong Diyos? Amen, di ba? So may iniwan siya eh. Yung bagay ng Espiritu Santo na siyang nagiging gabay natin sa pang-araw-araw na buhay. Yun, na-share ko nga po nung before nung time na nag-aaral po ng intercessor every Sunday, na naibahagi ko po yun, na talagang ayaw ko po tanggapin si Jesus Christ sa buhay ko nung nagba-Bible study po kami dun sa temple. Ayaw ko pa po magpabautismo. Kasi sa sarili ko, ayaw ko magpabago. Di ba? Ayaw kong, dati kasi malakas ako magsugal. Yan, yung pagbabad words mo, ganyan, parang literal na lang sa akin, parang popcorn na lang, basta na lang lumalabas. Tapos, marami po mga bagay na mali kang ginagawa na ayaw kong mabago, kaya ayaw kong tanggapin si Jesus. Pero nung nag-decide yung asawa ko na magsabay kami na magpabautismo, hindi ko pa akalain na ako po mismo sa sarili ko na ayaw ko nang gawin yung mga ganung bagay. Nagulat na lang din ako sa sarili ko na ang sama pala tingnan. Nagulat na lang din ako sa sarili ko na ang pangit pala tingnan na mahalos mag-apot ka sa sugalan, mga nagiinuman,
dati mong ginagawa na magugulat ka na lang, hindi mo na siya ginagawa. Yan. Sa na kaya mo kontrolin yung buhay mo, sa pananalita, sa mga maling gawain, yung isip mo na nakatuon na lang siya sa mismong pamilya mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi sa barkada. Diba? Ang sarap sa pakiramdam na nakapokus yung puso mo, yung isip mo, sa mismong itinatag ng Diyos para sa'yo. Diba? Ayoko pa nga magpakasal yung 7 years old na si Rich. Ayoko magpakasal. Dahil iniisip ko, yung asawa ko, baka hindi siya talaga yung lalaki para sa buhay ko. 7 years old na yung anak ko, pero may isang kapatid na talaga sabi, gusto mo matanggap yung blessing mula sa Panginoon Diyos. Magpakasal kayo para mas mag-bless kayo. Nabago yung mindset ko noon, mga kapatid. Talaga, hindi na yun. Kasi naisip ko talaga na ganun din, magpapakasal din, tapos mag-iwalay. Ganun yung mindset ko. Pero, nung tinanggap ko siya, tapos nung nabautismuhan kami, parang talagang nag-decide kami na magpakasal. Grabe yung pagpapala ng Panginoon Diyos. Hindi mo man siya makita, pero mararamdaman mo siya. Amen. Mararanasan mo siya sa buhay mo. Yan. Talagang, sabi nga hindi lang sa mga literal o nakikita mga bagay o mga pagpapala mula sa Panginoon Diyos, kundi sa mga bagay na hindi rin nakikita. Amen po. Ayan, ito yung mga bagay na kung saan na dapat hindi po tayo pinanghihinaan ng loob. Dahil piling lang natin, wala tayong katuwang. Piling lang natin, nag-iisa lang tayo. Piling lang natin, hindi tayo naiintindihan ng pamilya natin, ng asawa natin. Pero, tinanggap ko si Jesus Christ bilang Panginoon ng sariling tagapagligtas. May kapartner ka sa lahat ng oras, sa bawat pagkakataon. Every time na nakakaranas ka ng sitwasyon, tandaan mo lamang mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Sabi niya, patuloy na palagasin ang ating pananampalataya o espiritual na pamumuhay. Pangalawa, asamin ang bunga ng kagalakan. Pangatlo, tanawin mo yung mga bagay na hindi nakikita. And amen po, sa Diyos po ang lahat ng pagod. Sige po, tayo po natin manalangin. Hallelujah. Purihin ka o Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa mga salita mo sa buhay po nito, sa pagkatao po ni Pablo. Salamat po sa paggamit mo sa kanyang buhay na kung saan hanggang ngayon, patuloy po kami nagiging matatag dahil sa kapahayagan mo na kanya pong ibinahagi, Panginoon, magpahanggang ngayon sa iyong banal na salita. Patuloy, Lord, pagpalain niyo ang mga salita mo ito sa aming mga puso, sa aming pong kaisipan, sa aming pong buhay, sa aming pong pamumuhay sa pang-araw-araw, Panginoon Diyos. Tuloy nga po, Lord, na ang hawakan po namin, lagi po namin asamin na maging babad kami sa mga salita mo, maging babad kami, lagi po namin pangunahan kami ng banal na Espiritu Santo sa pananalangin, Panginoon, na lagi kami magpasalamat sa lahat ng ginagawa niyo sa buhay ng bawat isa, Panginoon Diyos. Kaya naman po, Lord, purihin ka, nakilain ka, naatin po namin ang tagumpay sa natatanging pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Magdako naman po tayo sa ating pagdulog at paghiling sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Yan sinasabi po sa kanyang banal na kasulatan sa awit
Handa na po ba tayong manalangin? Sa ating mga prayer items, pati sa ating mga personal na prayer requests. Yan sinasabi po sa aklat po ng Genesis chapter 12, verse 1 hanggang 3, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan at ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at mga apo at gagawin ko isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mapapagtog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Verse 3, sinasabi niya po, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, piyong ako'y himugin, na tulad mong pinagpala, sila'y magpalain din. Yan, at sa gabi po na ito, patuloy na idulog po natin sa ating pananalangin yung bansang Israel. At tayo po ay magdeklara din po ng mga pagpapala para po sa bansa po na ito. Sige po, tayo po lahat manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, nagpupuri nagpapasalamat po kami sa isang pribilehiyo na kami po ay muli makadulog po Panginoon sa inyong dakilang harapan. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na nawa ang aming po ay dudulog sa inyo po Panginoon, patuloy po sa bansang Israel. Panginoon, patuloy Lord na ikaw po ang siyang patuloy na magbigay po ng kapayapaan, maranasan po Panginoon ang kapayapaan sa bansa po na ito na inyong pinili, na inyong hinirang po Panginoon, na gaya ng pangako po ninyo sa kay Abraham po Panginoon na sa kanya, na kung sino na magpapala po sa kanya, kami inyong magpapalain. Kaya naman po Panginoon, sa mga oras po na ito, kami po ay patuloy na nagdideklara po Panginoon ng mga pagpapala po Panginoon sa bansang Israel. Ito po sa patuloy na magbigay po ng lahat ng kanila po mga pangangailangan po Panginoon. Lalo tigit po Panginoon sa mga Hudyo na mga naririto po Panginoon na ikaw po ay siyang magbigay po sa kanila ng bukas na puso, isipan po Panginoon, kilalanin ka bilang Panginoon sa rin tagapagligtas ng kanila po mga buhay. Gamitin niyo rin po Panginoon yung mga misyonero, mga anak po Panginoon na nagpapahayag sa lugar po na iyon sa bansang Israel ng inyong mabuting balita ng kaligtasan. Patuloy Lord na ikaw po ay siyang magbigay po sa kanila ng kalakasan, ng kanilang mga physical na pangangatawan at ang din po yung pag-iingat po ninyo po sa kanila po Panginoon pang bawat sulok po Panginoon ng bansang Israel ay patuloy Lord na mahayag po Panginoon ng inyong katakilaan. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na kami po lumalapit sa gabi po na ito na ikaw po ay isang patuloy na magbigay po ng kapayapaan sa bansa po na ito. Gamitin lamang din po Panginoon, kanila po mga namumuno, lalo tigit po Panginoon sa kanilang presidente na si Benjamin Netanyahu po Panginoon, nawa sa kanya po pamamagitan sa kanya po pamumuno po Panginoon, ay patuloy Lord na ikaw po ang lagi po nilang sasangguniin po Panginoon. Alam po namin na iingatan niyo po yung bansang Israel. Kaya naman po Panginoon, sa gabi po na ito, patuloy Lord na kami po'y dumadalangin po Panginoon ng mga biyaya at pagpapala, kapayapaan po Panginoon ay maranasan sa bansang Israel. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na maging yung kanila po mga kasundaluhan po Panginoon na nagbibigay ng protection po Panginoon para po sa kanila po mamamayan. Alam po namin po Panginoon, sila po ay inyong sinasamahan, iniingatan po Panginoon, ano po kaguluhan ang nangyayari sa bansa po na ito. Alam po namin ikaw po ay siyang patuloy na mag-iingat po Panginoon sa inyong bansang pinili po Panginoon. Salamat po Panginoon at patuloy Lord na angkin po namin ang patuloy ng mga biyaya at pagpapala po Panginoon ay patuloy nyo rin po ibabalik sa mga anak nyo po Panginoon, lalo tigit sa amin po Panginoon na dumudulog po sa inyo upang pagpalain at magdeklara po Panginoon ang mga biyaya at pagpapala para po sa bansang Israel. Salamat po Panginoon. Angkin po namin ang tagumpay po Panginoon ng lahat ng aming po dinalangin po na ito at nawa patuloy Lord na yung kasaganaan, kapayapaan po Panginoon ay patuloy pong maranasan ng bansang Israel. Ingatan niyo po palagi ang bansang Israel. Salamat po Panginoon. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Darako naman po tayo sa
pagpapanalangin para po sa ating bansang Pilipinas. Yan, sige po, church, tayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Yan, sinasabi naman po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan, dirigin ko sila, matatawanan ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katibasayan at kasaganaan. Batid po natin o hindi po siguro lingid sa bawat isa sa atin, sa mga nababasa, yan, nakikita po natin, napapanood sa telebisyon, narinig sa mga radyo, yung tunggalian, di ba, ng ating presidente at ng ating vice-presidente. Which is parang pangit, di ba, para sa isang bansa. Na kung sino pa yung leader ng ating bansa, sino pa yung nanguna sa division. So, sa talata po na ito na ating nabasa, ay patuloy na isip po sa atin na ang ating bansang Pilipinas ay nandoon yung pagkakasala natin sa Panginoon. Pero naniniwala po ako na may mga Christian elected officials na nasa Senado, na nasa kongresista, maging sa mga lokal na magpapatuloy at gayon din sa atin, no? So, hindi sa lahat ng panahon sinisisi natin ang gobyerno. Tingnan natin kung ano yung dapat natin gawin bilang mamamayang Pilipino para sa ating bansang Pilipinas. Sige, manalangin po tayo. Banal naming Diyos, Panginoon ng lahat ng mga bansa, itinataas po namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Lord, yung mga pinuno po namin sa kanila pong pag-aalitan na nagkakaroon po ng divisyon, tulungan niyo po kami, Panginoon, banal naming Ama, na mapagtagumpayan po namin na ang divisyon na ito ay mawala, bagkus ito po ay mapalitan ng pagmamahal, pagkalinga para sa kapakanan ng aming bansang Pilipinas. Tulungan mo, Panginoon, ang tatlong branches ng aming government, ang legislative branch, ang executive branch, ang judiciary, Panginoon. Patuloy, Lord, na ang lahat ng nanunungkulan ay patuloy na isipin yung makikita po nila yung kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Alam po namin, O Diyos, na may mga anak ka na naroon sa mga mataas na kapulungan, na naroon, Panginoon, na nakapaligid sa aming Pangulo, sa aming Vice-Presidente, upang sila, Panginoon, ay kanila pong mapahaginan ng iyong mabuting balita. Lord, walang ibang makapagbabago sa aming bansang Pilipinas kung hindi Ikaw, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa. Kaya naman, Panginoon, patuloy na inilapit namin sa iyo ang lahat ng mga elected officials ng aming bansang Pilipinas. Gayun din po, Panginoon, na inilapit namin sa iyo ang COMELEC, kung saan sa paghahanda po sa darating na May election. Ngayon pa lang, Panginoon, patuloy na ihanda niyo na po ang bawat botante ng mamamayang Pilipinas. Ito po na may exercise po namin ang aming karapatan na bumoto ng tama. Suriin po namin yung mga pamumuno sa aming bayan na sila ay karapat-dapat. Patuloy, Panginoon, na bigyan niyo nga po ang bawat isa sa amin bilang mga botante ng karunungan, ng malinis na konsensya, Panginoon, upang malalim po namin pag-aralan yung mga track records, Panginoon. Hindi po kami makuha ng influensya ng social media o ng mga kalapit-bahay namin, Panginoon, po hindi patuloy na magsiyasat po kami sa kung ano ang kakayanan ng bawat ihahalal po namin pinuno ng aming bansang Pilipinas. Lord, sa pagsisimula po ng campaign period ng national, kahapon po ay nag-start na. At this coming month, Panginoon, ng March ay ang local. Patuloy, Panginoon, na ang kapayapaan ay aming po idinadalangin sa iyo. Patuloy, Panginoon, na magkaisa ang bawat mamamayang Pilipino na sa mga campaign period na ito, Panginoon, ay doon po namin nakikita yung kung ano o sino yung mga dapat po namin ihalal sa darating pong Mayo.
Salamat, salamat Panginoon ng wisdom na nagmumula sa iyo ay tunay nga pong maranasan ng bawat mga anak mo at ito ay dumaloy Panginoon sa mga taong kailangan Panginoon ng knowledge and wisdom sa pagboto. Salamat, salamat Panginoon. Ngayon din po, humingi po kami ng patuloy na paghawak po ninyo sa atensyon na nagaganap sa West Philippine Sea na kung saan yung pananalagtili ng mga Chinese vessels hanggang ngayon ay naroon, Panginoon, upang ang teritoryo, yung sovereign rights ng Pilipinas, Panginoon, ay kanilang panghimasukan. Salamat, Panginoon, maging sa mga bansang sumusuporta sa aming pong sovereign rights. Patuloy nga po, Diyos, na ang kapayapaan ay maghari sa West Philippine Sea at patuloy nga po, Diyos, na ang bansang sumasakop sa teritoryo na nararapat sa aming bansa ay patuloy, Panginoon, na hindi po silang magtagumpay sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kami po ay nagdideklara ng katagumpayan, Panginoon. Kami po ay naghihingi ng tulong para po sa aming mga kasundaluhan, sa mga pinuno, Panginoon, na nagsisikap upang ang aming teritoryo, Panginoon, ay kanila nga pong mapangalagaan. Salamat, Panginoon. Alam po namin na iyo na po kami dininig bilang iyong mga anak na nanalangin para sa iyong bansang Pilipinas. Lord, katulad po ng bansang Israel, alam po namin na mayroong pupitak ang bansang Pilipinas sa iyong puso. Kaya patuloy na kami ay umaasa sa iyo at patuloy, Panginoon, na ang katagumpayan ay sa iyong kamay namin inilalaga. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa nag-iisang pangalan ng anak ni si Jesus. Amen. Patuloy po natin idulog ang ating mga magulang, mga guro at mga anak. Yan, sige po, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na idulog po namin ang Diyos, aming mga guro, na nagtuturo sa aming mga anak. Patuloy na po Diyos na nasabi po sila, Panginoon, ng karunungan, ng pag-ibig, sa gayon, Diyos, na habang sila, Panginoon, ay nagtuturo sa ating mga anak, patuloy nga po, Diyos, na ma-absorb po na ang mga anak namin, yung kanilang mga tinuturo, at patuloy nga po, Diyos, na gamitin mo sila upang linangin yung anak po namin, O Diyos. Patuloy na sila po sila ng katyagaan na magturo, at ingatan niyo po ang buhay nila, buti niyo po ang kanilang pangangailangan upang sa gayon ng Diyos makukunan yung kanilang mga financial needs ng kanilang pamilya. Aming Ama, huwag niyo po pabayaan yung aming mga guro dahil sila Panginoon ay kahimito po namin na maging gabay sa aming mga anak. Iwan mo po, Panginoon, maging sa mga bagay na spiritual, na magkaroon po sila ng bukas na kaisipan, na ibahagi po nila, Panginoon, yung mga salita mo. Sa gayon, O Diyos, mabuksan po, Panginoon, yung kanilang kaisipan, yung kanilang mga puso, dahil yun po, Panginoon, yung umpisa ng kanilang kanunungan, yung kanilang pagbabago. Patuloy nga po, Diyos, na sa pamagitan ng mahal naming guro, Lord, patuloy na andun yung pagtsatsaga nila, Panginoon, na sila, Panginoon, ay maging pangalawang magulang ng aming mga anak. Maging sa aming mga anak, Panginoon, unay nga po, Diyos, na kayo ang magbigay ng katyagaan sa kanila na matuto at patuloy nga po, Diyos, na ilayo po sila, Panginoon, sa anumang uri ng bisyo, sa mga barkada na mag-ikaya sa kanila ng hindi maganda, hindi. Magkaroon po sila, Panginoon, ng wisdom upang
alamin yung maganda, alamin yung mabuti at masama. Panginoon, patuloy na patnubayan mo po kami ng aming mga anak at gamitin mo po kami bilang mga magulang, ilapit po namin sila sa iyo. Maraming salamat po Diyos, patuloy na gamitin mo po Panginoon yung aming mga kawani ng gobyerno na kung saan man po sa financial na financial needs para po sa kanilang pag-aaral, Lord. Patuloy na kayo ang humipo sa mga tao na kung wala po silang pang suporta, Panginoon, patuloy na hipuin mo po sila na sa gayon yung ambisyon po nila na makatapos ng pag-aaral, Lord, patuloy na matutunan po nila ito, O Diyos. Maraming salamat po Diyos maging sa mga magulang, Panginoon. Patuloy na sa kanila po kami, Panginoon, ng pag-ibig na patuloy na suportahan po namin ang aming mga anak. Patuloy na ilayo po namin sila, Panginoon, sa mga bagay na hindi po makakatulong para po sa kanila. Sa ikaw tulad nila, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpalain po, Panginoon, ang mga guro, ang maging aming mga anak, Panginoon. Maging kami, Panginoon, mga magulang na nagtataguyod na makatapos sila ng pag-aaral. Purihin ka, O Diyos, pasalamatan ka. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, naniniwala po ba tayo na bago umakyat si Jesus sa langit, binigay niya ng kapangyarihan ng kanyang mga alagad upang magpagaling? Amen! Bago umakyat si Jesus sa kalangitan, pinamahalaan ng kanyang mga alagad na magpagaling. Binigay niya ng kapangyarihan na magpagaling ng mga may sakit, himala, ikama. Naniniwala po ba tayo na noong panahon ni Jesus at magpahanggang ngayon ay nakakaranas din ng himala? Amen! Naniniwala po ba tayo na isa po tayo sa mga alagad ng ating Panginoong Diyos? Amen! Kaya tayo po lahat ay tumayo, magdeklara po tayo ng kagalingan sa ating mga kapatid. In Jesus' name, makakaranas ng kagalingan ang lahat ng mga nakakaranas ng karamdaman sa iglesia ito. Amen? Kaya promote po natin mga kapatid na nakikita ng Diyos yung puso natin, yung isip natin, kung sino yung mga tao na yun para sa oras na ito, simula sa kanyang ununan hanggang talangkakan, nakakaranas sila ng kagalingan sa pamamagitan ng deklarasyon ng bawat isa sa atin. Amen po? Hallelujah! 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 Purihin ka, O Diyos, na banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy, Panginoon, ang tinatanggap po namin araw-araw ang mga kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos, upang sa pamamagitan nito, Panginoon, na makaranas din kami ng pagdideklara sa aming mga kapatid na sa pangalan ni Jesus ng kagalingan, himala mula sa iyo, Panginoon, sa iyong mga kamay, sa iyong kapangyarihan, Panginoon Diyos, na simula sa kanilang
Patuloy po tayo sa diwa ng panalangin. Let us pray for our church, Great One Christian Church. Aming Diyos Ama, salamat po dahil tunay nga po na dito sa mundo ito, Panginoon Diyos, binigyan mo kami ng isang bahay-sambahang Panginoon na kung saan kami sama-sama lumalapit sa iyo. Sama-sama kami dumutulog sa banal ng pasensya, Panginoon. We are praying for Great Commandment Christian Church na salamat, Panginoon Diyos, sa aming Pastor Dong Salabaria. Pagpalayan po kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang sa paglilingkod, Panginoon Diyos, sa bawat leaders din po, Panginoon. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na let your anointing presence be upon us, be upon them, Panginoon. Natunay nga po na maglingkod, Panginoon Diyos, kami muna sa lahat sa iyo, Panginoon. Makita ng iba, Panginoon Diyos, sa congregation, Panginoon Diyos, kung paano ka namin kamahal. Upang sila din po, Panginoon Diyos, sa magkaroon ng pagnanasa mapaglingkod din po sa iyo. Dalangin namin sa iyo, Panginoon Diyos, salamat sa mga pinagkatiwala sa amin na maraming mga paggawain, improvements, Lord, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, tunay nga po na maging mabuti kami katiwala sa iyo, Panginoon. At marami pa mga pagpapala gagawin mo, Panginoon Diyos, maranasan ang bawat sa Panginoon. We're praying for all the members, Panginoon Diyos, hindi lamang po sa quantity, Panginoon Diyos, kundi sa quality ng mga members, Panginoon Diyos, sa pananampalataya namin, Panginoon. Lalo na tigit, Panginoon Diyos, sa mataas na pagkakilala namin sa iyo, Panginoon. Magkaroon ng kauhawa, Panginoon Diyos, for the lost souls, na kami get involved, Panginoon Diyos, sa mission, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, dalahin po sa iyo, Panginoon, na hindi lamang sa ganitong bilang, Panginoon Diyos, manatili ang iglesia natin, Panginoon. Kundi marami po kayo mga kaluluwa, magkakatiwala, Panginoon Diyos, dadalhin sa lugar nito, Panginoon Diyos, pagkakitan namin. Mahal ng kapamilya namin, Panginoon. Kasama namin sa trabaho, Panginoon. Mahal ito'y kababayan namin, Panginoon Diyos, kababayan namin, Panginoon. Mahal ito'y mga nakasabay lamang namin sa daan, Panginoon. Kami gamitin mo, Panginoon, mo bilang instrumento mo upang lumago, Panginoon Diyos, ang bahay sa bahay ito, Panginoon Diyos, nagkatiwala niyo po, Panginoon. Dalangin namin sa iyo, anumang mga pagsubok o problema ng tumaan, Panginoon, kami po'y mananalig lamang sa iyo, Panginoon Diyos, bakit ang pundasyon ng pananampalataya namin, Panginoon, ay nakasalig sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, kunin nga po, sa madarating ng mga buwan, Panginoon Diyos, as we celebrate our anniversary, Panginoon Diyos, na ibigay sa amin, Panginoon. Dalangin ko po, ang iyong pagpapala, pag-iingat, Panginoon Diyos, ang patuloy na pagsama mo, ang patuloy po na maranasan kumilos, Panginoon. Puspusin ko po ang bawat puso ng bawat isa, Panginoon, na magkaroon kami ng banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon Diyos. Mahalin namin ang salita, Panginoon. Higit sa paglilingkod, Panginoon Diyos, kami magkaroon ng time, magkaroon ng malalim na pagkakilala sa iyo, Panginoon Diyos. Higit sa mga paglilingkod na meron kami, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. Marami ka pa pagkakatiwala sa amin, Panginoon. At tuloy nga po, makita niyo po yung bawat sa amin na patuloy naglilingkod, tapat na sa iyo lalo po umaasa, Panginoon Diyos. Patuloy po palayan ng Great Commandment Christian Church, Panginoon Diyos, na sa bawat pasok, Panginoon Diyos, sa mga tao, Panginoon Diyos, sa lugar na ito, ilalabas na nila ng kalakasan na pinagpala at iniingalan ng Panginoon. Sa iyo po namin dinadalayan na po ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Dudulog, Panginoon, yung aming bansang Pilipinas, na kung saan, Panginoon, lumaan namin is, Panginoon, sa mga oras na to. Dalangin namin, Ama, na alam po namin na ikaw yung nakababatid, Panginoon, na kung saan may mga lugar, Panginoon, probinsya, na dumaranas, Panginoon, ng pag-ulan, ng pagbaha. Patuloy na malaya kayo kumilos sa buhay ng bawat pamilya, Panginoon, maging sa mga biyero, Panginoon, na kung saan sila po ay ang magiging katuwag, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay yung pagkilot mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nakaranas, Panginoon, sa mga oras na to, andun yung pagtulong mo sa buhay nila, Panginoon, at patuloy na bigyan mo sila ng pag-asa, Panginoon, at alam ko namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang sasama at tutulong, at ikaw magkakaroon, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan, hindi pa po, Panginoon, sa kanilang mga inaasahan.
sibol ng ubod-sibol, Panginoon, minsan dahil ito sa mga panahon, Panginoon. Kaya sa mga oras na to, alam po namin na pinagkaloob na yung kagalingan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At sa gabi po ito, kami po ay dadako, Panginoon, sa pagkakaloob ng aming mga handog sa gabi ito. Pagpalaan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga malilikom at mga trabaho, mga negosyo na meron kami, Panginoon, ang patuloy na palagungin, Panginoon, pagpalain, Panginoon, palakasin, Panginoon, ang aming mga pisikal at pangatawan upang kayo magamit sa pagtatrabaho, Panginoon, at ang malilikom, Panginoon, sa gabi ito ay maging magamit-gamit sa iyong banal na basan, Panginoon. Kaya maraming salamat sa gabi ito, Panginoon, na kahit hindi kami nakapag-share, Panginoon, ng aming mga prayer request, Panginoon, sa aming mga pansarili, Lord. Batid mo yung aming mga pangailangan, yung aming mga kaisipan, Panginoon, yung aming puso, Panginoon. Alam po namin na ito yung aming Diyos na lagi namin ang Panginoon handa, nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangailangan, hindi pa sa aming mga iniisip at mga hinihiling, Panginoon. Kaya sa mga oras na to, ang kinig po namin, Panginoon, maging kagaya ang nihaling gabi na kung saan, Panginoon, andun yung mga katsagaan, Panginoon, yung katangian sa paghihintay, Panginoon, ng mga pagbuhos mo, Panginoon, yung mga katugunan ng ating mga dasal sa mga oras na ito. Kaya ngayon pa lang, pinupuro at pinapasalamatan ka na namin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. And then po natin napapulit palakpak ang Panginoon sa gabi ito. Para po sa mga special announcements po natin. Ayan. Tapos po kamay ng praise and worship team members. Ayan. Magkakaroon po tayo ng task group meetings kahit Sunday, July 4. So, attend po tayo para magkaroon ng daily schedule po tayo. Special announcement po sa and check na po natin kanya-kanyang messengers. Check po natin ang praise and worship team sa schedule, sa mga nakascan, sa grupo po ng intercessors, and sa mission team. Be updated po sa mga GC po natin. And then po yung kompletong details po sa mga ganyan po natin. So, sige po, those po tayo sa panalangin po natin, Pastor. Yan, sige po, tayo po kaya magpabukas na po sa ating mga pananalangin. Tunay nga po, Panginoon, nagpupurin nagpapasalamat po kami sa tagumpay namin po naranasan ngayong gabi po na ito sa aming po ginawang magpapanalakinan. At sa lahat po, Panginoon, sa aming pagpupuri, pagsamba po, Panginoon, salamat sa iyong presensya, patuloy po pinaparanas po, Panginoon, sa aming po kalagitnaan. Maging sa pakikinig po namin ng iyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa buhay na aking kapatid na si Josie na inyong ginamit po, Panginoon, upang ibahagi ang mabuting balita. Kaya naman po, Panginoon, sa mga patuloy na pag-attend po namin ng mga ganong gawain, patuloy, Lord, na samahan niyo po yung bawat isa. Magkalubay niyo po kami palagi ng kasabikan, bukas ng puso, isipan po, Panginoon, upang may talaga po namin po, Panginoon, ang aming po mga buhay, paano po mga sarili po, Panginoon, sa aming po ginagawang paglilingkod. Patuloy, Lord, na dalangin po namin na sa aming po kasamantalang pag-iwaiwalay, ikaw po ay patuloy na mag-ingat sa bawat isa po sa amin. Dako po kami sa aming po mga tahanan ng ligtas at nandun po namin yung aming po mga mahal sa buhay na naroon din po yung galak sa kanilang po mga puso. Ingatan niyo po yung bawat isa, bigyan niyo po ng tagumpay po, Panginoon, sa gabi po na ito at pagkalubad niyo rin po kami po, Panginoon, ng masarap na pagtulog, isingin sa araw po ng bukas ng mayroong panibagong buhay, panibagong kalakasan ng aming pong taglay sa aming pong pag-ising. At nawag, magamit din po namin po, Panginoon, yung aming po mga kalakasan ng aming po mga physical po na ito sa aming po mga ginagawang paglilingkod sa inyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy na ito po siyang aming pupurihin, sasambahin po, Panginoon, sa lahat ng ginagawa po namin sa aming po mga buhay. Salamat po, naway taglayin ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig, nanggagaling sa ating Diyos na nakatapat. Sama na sa atong Espiritu,
ay patuloy po natin maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po sa